So niya mi dinhi dili aron pagpasakit o dili aron pagtudlo sa kamaturan, sakit man o dili sa mga dili nato kay sunan aron pagpatinaw sa mga kamaturan nangay nato masayran sabtang buhi pata dinhi sa kalibutan. Aron kamo amo makaigsoon mga Katoliko na nagpasagad pa sa inyong pagtuo, paligon mo o dili mo madala sa mga mangganin ninyo ang magsaka-saka sa inyong mga balay na ang toyo according sa Ginoo pangwarta lang. Sakit no, pero naman wala sa Bible. Ato masahon mga igsoon nga magsaka-saka sa mga balay sa katawan sa Dios, pangwarta lang ang ilang toyo. Ato basahon ang Tito 1:11. So din ay tinaw kayong gipayag sa Ginoo nga ang magsaka-saka sa mga panimalay siyang katawhan pangwarta lang ang tuyo. So wag gyud mahimo. Yakin sa may nagsaka-saka ron sa mga balay sa mga Katoliko. Ang mga Katoliko nagsaka-saka ba sa mga panimalay sa dili Katoliko? Wala. Unsa mang reliyon na ang gisaka-saka, mga Katoliko lang. So kanang magsaka-saka sa mga Katoliko, pangwarta lang ang ilang tuyo sa mga Katoliko. Atong basahon ang Tito 1:11. Kinahanglan didaan sila pagpanudlo kay nagsamok sila sa mga panimalay pinagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makauulang tuyo sa pagpanapi. So mga igsoon tinaw kayo nga ang magsaka-saka sa mga panimalay sa mga Katoliko panapi lang ang ilang tuyo. Munang kamo makaigsoon na mo mga Katoliko, ayaw gyud mo padala sakon gali mo mga pastor sa inyo ha, ayaw ninyo pasaka kay mangdanira na sa inyo ha, pero musaka ang mga tao pastor o uban pa diya sa inyo balay kay mga yung tabang kay nasakit ang ilang anak tabangin na, pero muana sa inyo ha, dalihon mo aron mubalhin siya lang lupok, ayaw pasaka kay according sa Ginoo pangwarta lay tuyo nila. Sakit pero wag ite mo ano man ang reliyon gigamit sa pagpadato. Ato basahon ang 1 Timoteo 6:5. Wapo manggod nga negosyo ning reliyon. Hawd lang ka mudaot sa Katoliko, dali ra ka makapadagha grupo. Unya kusog mo tubo ang imong 10%. 1 Timoteo 6:5. Ug walay hulong nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamaturan. Naguna-una sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpanato. Dalagiman mo ana. So kanang mangdani sa mga Katoliko mo na ang gisgutan din na ang relihiyon nilang gigamit sa pagpanato. Unang kitang mga Katoliko, kamo mga kaigsunan na mo mga Katoliko, ayaw gyud mo padala sa mga pastor nga mo dani ninyo. Kaya ang tuyo nila ana ra yung 10% sa inyong kwarta. So sa lang ang Christian religion mga igsoon. Pila edad ron sa kalibutan? 2026. Daghan pa kaninyo mga Katoliko, ako mga igsoon, mo kabalo asa gikan ang 2026. Asa man nagibase ang 2026? Mayro kahit ang moingon na ay sunod tuig, maglitson ta sa imong birthday. Pero wagani kabalo asa gikan ang 2026. Mga igsoon ng 2026, edad na ni Lord Jesus. That is why gitawag na sa Latin og Anno Domini, sa English Year of the Lord. Gitawag na sa mga Protestante o Christian era. So ang 2026, edad na ni Lord Jesus. Now, pila edad ni Lord Jesus pagtugod niya sa Christian religion na nailan sa pagtawag o Catholic Church? Nag-edad siya og 30 katuig. Atong basahon mga igsoon ang San Lucas 3:23. Dito gitinaw pagsugod ni Lord Jesus og tudlo sa Christian religion. Gingon din mga 30 na ang panuigon ni Jesus pagsugod niya sa iyang buluhaton. Pila edad ni Lord Jesus? 30. Sa panahon nga wala pa siya mamatay sa tuig 33, nakatukod siya og Christian religion. Nasa kinat sila gitawag og iglesia. Ato basahon ang San Mateo 16:18. Usa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog dili. So si Lord Jesus nagtukod og katawhan sa kinat sila iglesia sa English Church. Ngadtong nag-edad siya 30, since namatay siya sa tuig 33, mo nang gituuhan nga natukod ang Christian religion 30 ngadto sa 33 ang edad sa kalibutan. Pag-abot sa tuig 51 to 52,
ang gitudlo ni Lord Jesus gisulat na ug mao na ang gitawag og New Testament. Ug nauman na ang sulat ngadtong tuig 100. Pagdating sa kalibutan og 107, ang Christian religion gitawag na og Katolikos, usa ka pinulungan sa nasod Greece nga napayag og universal. Sa English Catholic, sa kinatsila Katoliko. Pagdating sa kalibutan og 180, giklaro na sa mga Kristiyanos ang pangalan sa ilang simbahan nga mao ang Sanctam Ecclesiam Catholicam, sa English Holy Catholic Church. Sa ato ang ilang Binisaya, Santa Iglesia Catholica. Pag-abot sa tuig 325, ang mga Christians mipaila na sa ilang leon. Sa Latin, et unam sanctam Catholicam et apostolicam ecclesiam. Nga sa English, one holy Catholic and Apostolic Church. O sa tuiga, 180, asin 325. Pagdagan sa mga katuigan, ang Biblia, ang pulong sa Diyos na sulat na sa papel. Yatong tuig 382, og nauman yatong tuig 404. O gihinganlan sa simbang Katoliko ang pulong sa Diyos o Biblia. Yatong tuig 386. Pagdagan sa mga katuigan, ang Biblia nabutangan na og kapitulo o bersikulo. Yatong tuig 1228. Og nabahin na nga ito sa bersikulo niyatong tuig 1528 hangtod sa 44. Then, niyatong tuig 1521, nahitabo ang gingon sa Ginoo nga dunay mobiya sa iyang simbahan. Atong basahon ang buhat 20:30. Nagipayag na sa Dios nga dunay mogawa sa iyang simbahan. Gingon din Busa pagban 30. May pipilaw niya ka mga tao niya sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdali sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. So dunay mibiya sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus. Ug ang unang mibiya sa simbahang Katoliko mao ang pare nga si Martin Luther. Si Martin Luther wala kapuyo sa kinabuhing putli kay natintal siya sa paa nga puti. Kini paa nga puti mao gini makadaot sa mga pare. Mo nang iampo ginato ng mga pare mga igsoon na dili in taon matintal sa paa nga puti. Ngadtong tuig 1517 doon na mibiya sa simbang Katoliko nga mao si Martin Luther. O ngadtong tuig 1528 gitawag siya Protestante. Mao na si Martin Luther. Pagdagan sa mga katuigan niyatong 2021 miabot sa Pilipinas ang mga Spanish nga nagsangyaw sa Christian religion. Atong basahon mga igsoon nga si San Pablo miabot sa nasod Spain. Roma 15:24. So doon ay kasaysayan. Gingon din Naglaom ako nga mahimo ko na kini karon. Muhapit ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Ug human ako makiguban sa malipay sa pagpakiguban kaninyo, tabangi ako sa pag-adto dito. Si San Pablo miadto sa Espanya. Mao nga ang taga Espanya, mao'y nagdala og Kristyanismo sa Pilipinas, kaya ang mga Katoliko sa nasod Spain miabot sa Pilipinas. Og niadtong tuig 1521 gyapon naana sa imibiya sa simbang Katoliko nga nagtukod og grupo. Ang maong tao mao si Nicholas Thorpe. Protestante gihapon siya. Pag-abot sa tuig 1536, naana sa imibiya sa simbang Katoliko, hari sa England. Gusto siyang makigulag siyang asawa, pero ang simbahan di man musugot mo nang mihawa siya. Ug nagtukod siyang pundok, gitawag niya Anglican Church. Tuig 1536. Pag-abot sa tuig 1560, naana sa pare sa simbang Katoliko, na natintal gyapon sa paa nga puti, mao nang wa makapadayon sa iyang pagkapari. Mitokod og pundok ang mga tao mao si John Knox. Ang iyang grupo gitawag niya Presbyterian Church. Pag-abot sa tuig 1736, mihawa sa grupo ni Martin Luther si John Wesley. Nagtukod og grupo iyang gihinganlan og Methodist dito sa England gihapon. Pag-abot sa tuig 1830,
Nanay tao dito sa Amerika, Utah, USA, nagtukod og grupo. Unang migamit sa ngalan nga Lord Jesus or Church of Christ. Ang maong tao si Alexander Campbell. Na ang iyang the Church of Christ of the Latter-day-Saints. Ang maong tao mao si Joseph Smith nga nailhan ang iyang gitukod sa ngalan nga Mormons. Ang Mormons, mga igsoon, ilahan na ni mapagtulunan akong i-explain gamay. Ang Mormons, ang pagtulunan sa Mormons, ang Diyos gikan na sa tao. Ang tao na ilibit ngadto sa pagka-Diyos. Mga teaching sa Mormons. Then, pag-abot sa tuig 1831, mitunga si Alexander Campbell lain na siyang tao migamit sa ngalang Church of Christ dito gyapon sa Amerika. Ang iyang pagtuo si Lord Jesus Diyos. Pag-abot sa tuig 1831, bihawa sa Baptist ang grupo, ang tao nga si William Miller, og nagtukod og grupo gitawag niya Adventist. O sumala sa kasaysayan, siya mo'y unang miingon na Sabado ang igpapahulay sa mga Christians. Pag-abot sa tuig 1844, nabungkag ang iyang grupo kay nagtagla siya nga mubalik ang Ginoo, pero wa man mubalik ang Ginoo. Munang mihawa niya si Elijah White, si James Baptist, si James White o si Joseph Bates na og nagtukod sila ilang kaugalingong grupo, gihinganlan nila og 70 Adventist niadtong 1863. Pag-abot sa tuig 1870, bibuto sa Amerika ang bundok nga karon gitawag og saksi ni Jehovah, ang Jehovah's Witnesses nga tinukod ni Charles Charles T. Russell. Pagka 1888, mga dagko lang niya kung basa ang ilang kasaysayan. Pag-abot sa 1888, bibuto sa Amerika ang Christian Missionary Alliance na tinukod ni Albert Benjamin Simpson. Pagka 1888, bitunga sa Amerika ang Church of Nazareth na tinukod ni Phineas Bresee. Pagka 1900, bitungha sa Amerika ang United Pentecostal Church na tinukod ni Charles Fox Parham. Pag-abot sa tuig 1902, ang pari na sa Manila na si Gregorio Aglipay wa kapuyo sa kinabuhing putli kay natintal gihapon sa pangaputi og mitukod og grupo gitawag niya og PICC or Philippine Independent Catholic Church. Pag-abot sa 1914, duha ang nagtukod nga midagko ang Assemblies of God na tinukod ni Eudoro Sinbel og ang Iglesia ni Cristo na gitukod ni Felix Manalo. Ang Iglesia ni Cristo dili mo tuo nga si Lord Jesus Diyos, pero ang in English na Church of Christ sa Amerika si Lord Jesus Diyos. So, lahi ang pagtuo sa in English o sa kiila natong binisaya. Ang question, asa may tinuda na kanang in English o kanang kiila natong binisaya? Dili man sila parehas pagtulunan, pero parehas na grupo o nalan sa ilang grupo. Pag-abot sa tuig 1920s, naay si Act ni Gregorio Aglipay o na resto niya itong 1936 ang grupo nga Rizalian. Mga ison, ang Rizalian mao'y luoy kayo kay alam sa Rizalian si Dr. Jose Rizal Diyos. O alam nila si Dr. Jose Rizal buhi pa naa sa boundary sa Banahaw, sa Mount Banahaw o sa Mount Makiling. Pag-abot sa tuig 1927, may boto sa Amerika ang bundok na gitukod ni Aimee McPherson na gitawag og Grace Gospel Foursquare Gospel Church. Pag-abot sa tuig 1948,
Duha ang natukod sa Manila, ang UCCP, United Church of Christ in the Philippines, na tinukod ni Enrique Sublipina, ug ang Grace Gospel Church na tinukod og insik ni Juliatan. Pag-abot sa 1965, may boto sa Dinagat Island, Surigao, ang pundok na PBMA na tinukod ni Ruben Ecleo Sr. Si Ruben Ecleo Sr. nagtuupod na siya Diyos. Alam ni Ruben Ecleo Sr. nanudlo siya, bisan asa siya naa siya karurasa din sa Kapalong, naapod siya dito sa China, moro gyapong oras. Mao na ang pagtulunan sa PBMA. Pag-abot sa tuig 1967, iboto sa China ang bundok na grabe nga sabok karon sa simbang Katoliko, ang born again Christian na tinukod ni Peter Sioyongsi, Chinese. Pag-abot sa 1972, miboto sa Panabo City ang bundok na gitawag og One Way Outreach International na tinukod ni Benjamin Gaetano na taga Panabo. Pag-abot sa tuig 1975, miboto sa Manila ang bundok na Jesus Miracle Crusade na tinukod ni Wilde Almeida. Pagka 1977, si Soriano nagtukod, gitawag niya og MCGI, Member of the Church of Christ, International, Church of God International. Pag-abot sa tuig 1981, ang daghan mo kayong batanon nga nakabig sa Davao City niadtong 2010. Grabing ibautismuhan dito sa daplit sa dagat ang The Government of 12 or G12 na tinukod ni Cesar Castellanos. Pagka 1983-84, in Davao City, natukod ang bundok sa dagingon, I am the Son of God. Napriso na yung taon. Kapalo na mo kinsa. Hangtod karon mga igsoon, 60,000 more or less kapundok o sikta nga may kontra sa usalang kareliyon nga mao ang Iglesia Katolika. Mao nga kung maminaw ta sa saksi, Katoliko giatake. Kung maminaw ta sa Sabanista, Katoliko gitira. Kung maminaw tang Pastor Kibuloy, Katoliko makaluloy. Kung maminaw ta sa Pentecostal, Katoliko gipataw. Kung maminaw ta sa dating daan, Katoliko gipanamas-tamasan. Kung maminaw ta sa Iglesia ni Cristo, pagtuong Katoliko gilatigo. Apel po ning Boswell, pagtuong Katoliko gimasakel. Ha! Wag ilay kontra, Iglesia Katoliko ra. Iglesia Katolika ra. So muna mga isuon, usa lang ang ilang kontra, ang simbahan Katoliko ra. Pero anong itabangan man ang simbahan Katoliko ug daot nini mga tao nga nagtukod og bundok? Ano? Tungod kay gipayag na sa Ginoo nga ang iyang simbahan bahin-bahinon, supakon o panamas-tamasan dinhi sa kalibutan. Ato basahon ang Roma 16:17. Mao nga ang simbang Katoliko ra gyud ang ilang itabangan. Ang simbang Katoliko sa unang panahon nagpakainom. Kilo karon daghan namang gitawag sa Ginoo nga mga manalipod nga mao mga laiko, mga safety o nang daghan ang mo depensa sa simbang Katoliko. Ingon din ang yun ko kamo mga ison nga magbantay o maglikay kamo dito mga tao nga mo bahin-bahin kaninyo. So ang simbahan bahin-bahinon. O mo samok sa inyong pagtuo, munang simbang Katoliko gisamok ang pagtuo. O mo supak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Ang mga Katoliko nakadawat ang pagtulunan pero ila pang isupak. So ang simbang Katoliko lang mga ison ang gitabangan o daot dinhi sa kalibutan. Ilang gisakasaka ang mga balay sa Katoliko aron madani sa ilang lobo. Pero ang mga Katoliko wag yun mubuhat sa ilang gibuhat nga magsakasaka. Inunuan ni ata dinhi sa mga public na lugar. Harap-harap na to isulti nga ang mga nag-atake sa simbang Katoliko mini na mga pundok sa reliyon. Kung naay mo supak, pwede mo mangutana. Kung naay mga Katoliko nga dunay kalibog sa atong reliyon, pwede mo mangutana. Bisag unsa lay ilang ibutang-butang sa simbang Katoliko, aron ang mga kaigsunan Katoliko nga walay igong kahibalo, kay musimba lang og maglinog og magbagyo, madala sa ilang grupo. Unang kamo mga Katoliko nga mga wa pa po nagpasagad pa simba kon mo tag Domingo. Di kay sige lang pangita kwarta nya ini kapatay magpahantas pa. Ginoo ko.
Ini kamatay, magpabutang og Biblia sa luon. Unya sa buhi pa, tip lang sa lasto, kanunang gibasa. Ha! Pagkaway klaro, di mo ba Katoliko po? Pagkamatay, magpabutang og rosaryuhan sa luon. Sa buhi pa, ikot lang sa iniktan mo, kanunang gigulitan. Pastilan. Walang simba punta matag Domingo. Mao mangani mga igsoon na pagbuhat sa kalendaryo sa simbang Katoliko, kay ang nagbuhat sa kalendaryo simbang Katoliko man na gigamit karon. Pagbuhat sa simbang Katoliko sa kalendaryo, gikuluran og pula ang adlaw Domingo. Ano nang mga Katoliko makahinomdom nga mao na ang time na mospahulay kas trabaho o mosimba sa Ginoo. Kung sao pa rin mga Katoliko pagtanaw kolor Domingo, ha? Mo-prepare dahil sa iniktan kay matong sabungan, pagkawin na di mao. Manang walihan bisag unsa, lisog kadala. Kay wa may katuban sa pangutana. Walang simba po matag Domingo. Simba mga igsoon matag Domingo. Anong dili mo madala sa mga pastor na mandali ninyo? Kaya mga pastor, dili sa pagpangilabot nila, Katoliko ra ilang gidani. Kaya di ba na sila musaka sa Pentecostal? Ang Baptist, di na musaka sa Pentecostal. Kaya muingon naman na, kauban naman ta. Ang Pentecostal, di po na musaka sa mga balay sa Sabdista. Kaya muingon naman na, kauban naman ta. Katoliko lang atuwang at tuon. Wala Katoliko na ilang tabangan. Wala anong wala na yung mga Katolikong madala. Simba po mo matag Domingo. Aron makadungog mo sa mga wali sa pare, sa i-explain sa pare, nganong manguros ta, nganong mangumpisal ta, nganong bunyaga ng tao, nganong bata pa bunyaga na, nganong latay mga ribulto, o uban pang mga pagtulunan. Simba, di kay musimba lang ganahan. So na yung mga pangutana. Kamong mga igsoon mo mga Katoliko, kadunay kalibog, pangutana mo. Kaya ang dami pagtubag ninyo. Kaya ni ami aron pagtabang ninyo, aron maligon mo. Kaya aron dili mo madala sa mini na mga magtutudlo nga niya sa palibot nga mao ang mga ministro sa iglesia ni Felix Manalo, mga pastor sa bisan unsang pundok, mga ansyano sa Saksi ni Juba, mao man na sila ang mini nga magtutudlo nga nagsigig pagdali sa mga Katoliko. Ang tinuod nga magtutudlo mao ang mga pare atong basahon sa banal na Biblia. So pare ang mga alagad sa Diyos, sila ang tinuod na pastor. Ayaw mo ng sikta kay di na tinuod na iya sa Ginoo. Ato basahon ang ipadayag 5:10 nga ang mga alagad sa Diyos, mga pare. Ato basahon. Kingon din gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Laliman mo anak. Mga pare mo'y maghari sa kalibutan, bahin sa pagtuo o maayong pamatasan, bahin sa kaluwasan. Mga pare mo'y magtudlo ana sa katawan sa kalibutan. So ayaw mo magtuo ng mga ansyano, ministro, pastor o man pa, kay dili na sila mao ang mga alagad sa Ginoo. Ayaw mo padala. Gani napa sa balang kasulatan. Ako mga igsoon, kaming mga Katoliko. Ako, din naman ko sa Davao City. Dini, laiko akong gigamit, kaya di naman ko sakop sa diocese sa Tagum. So, kaming mga Katoliko nga nagtuon, gihurot lang mo basa ng Biblia. Kaya ako pala sa una, naglibog ko. Anong yatake man ng simbang Katoliko? Maminaw ta sa saksi, Katoliko yatake. Anong iunana man na? Munguta, maminaw na ta sa Sabadista, maminaw na sa ta sa Sabadista, Katoliko gitira. Muna na challenge ko, gihurot ko ni basa, o dito naligon ko, o nasabtan ako, nga ang nag-attack sa simbang Katoliko, mini na mga magtutudlo. Dito sa bilang kasulatan mga igsoon, klaro yun, nga itambog sa impyerno ang dili butos pare. Pero sa New Old Testament, gingon yun din patya ang di butos pare. Kung naay mo sopak, doon lang dili, pangutana. So gingon din nga patya yun ang di motor, gingon sa Ginoo, patya ang di motor sa pare. Pero tinaghanang mamatay ani ron o gato ni ipatuman. Deuteronomio 17:12. Kinsa kadtong dili mutuman sa maghuhukom o sa pare nga ato adito, kinahanglan patyon kanang tawana.
kinahanglan libyuhan ninyo ang Israel sa dautan. So ang dili mo tos pare sumala sa Ginoo patyon. Kay sumala sa Ginoo ang dili mo tos pare dautan. Mao na mga igsoon. Ang pero ang ipasabot ani sa New Testament kay ang Bible mga igsoon duha ni kakasabutan, daan o bag-o. Ang daan nagulagway sa bag-o, ang bag-o katumanan sa daan. So ang giingon sa New Testament nga pati ang dili motos pare, ang ipasabot niya itambok sa impierno ang dili motos pare, kay ang impierno mauna ang ikaduhang kamatayon. Ato basahon ang gipadayat 20:14. Basa kita Bible. So, mo repair mapunta history. Gingon din gipadayag 20:14. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang dili mo tuos pare nga gingon sa Old Testament nga patya. Ang gipasabot ana sa New Testament itambog sa impierno. Mao na mga igsoon. Mao nang ayaw gyud mo padala sa mga pastor sa laing sikta. Ang pastor nga tungtuhan ka ng pare kay mao na ang alagad sa Dios. Ang pastor kinasila na sa Binisaya magbalantay. Ang tinuod nga magbalantay sa katawan sa Dios mga pare. Mo nang di kita buto ang mga pastor nga dili pare. So klaro. So pag hisgog ka alagad sa Dios, mga pare gyud tuntuhan kay gisulat gyud na gipayag gyud na sa Ginoo nga kung doon na tay kalibog sa pare kita mangutana. Ato bala basahon ang Malakias 2:7. Nga ato kita sa pare mangutana. Kay mo din Atong tanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan nato kanila ang katawan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Kinsay sinugo sa Ginoo? Mga pare. Munang sa pare kita mangutana kay gipahayag man sa balaang kasulatan nga kung doon na tay kalibog bahin sa reliyon sa pare ta mangutana. Mao na mga igsoon. So, muingon pa gyud ang mga pastor aron makuha nila ang Katoliko. Kanang rebulto, Diyos na. Usa na kadakong sala nila sa Ginoo. Kay dili tanang rebulto Diyos. Mugawas lang ng rebulto nga Diyos kung imo nang ilhong Diyos sama sa mga Hudiyo. Nga ang rebulto sa nating baka o golden calf, ilang-gilang Diyos, mao na nga nasuko ang Diyos, kay nagsimba sila Diyos. Ato masahod. Exodo 32:1 ngadto sa 5. Pero unsay gibuhat sa mga pastor, moingon dayon nga Diyos na basta rebulto. So dili madugay ni mga pastor hurot gini kay impierno og dili magbag-o. Nganuman ang mga rebulto sa mga santos, rebulto ni Lucisas, ginadla nila Diyos. Sao magpagkalangit na? Exodo 32. Nganong nasuko ang Ginoo sa mga Israelita kay ang rebulto sa nating baka ilang-gilang Diyos. Ato basahon. Sa pagkakita sa mga tao nga si Moses dugay nga wala mulog so sa gikan sa bukid, miadto sila kang Aaron og mingon kaniya. Hala, uwati kami usa ka Dios nga mo'y mangulo kanato kay wala kita masayod unsay natabo nining tao nga ginganlag Moses nga mo'y nangulo kanato sa pagawa sa Egypto. Si Aaron mingon kanila, panguha ang mga riyos na bulawan sa inyong mga asawa o sa inyong mga anak ug dadangan ni kanako. Usa gikuha sa tanang katawan sa ilang mga riyos, ang ilang mga riyos o bulawan nga gidala ngadto kang Aaron. Gidawat niya ang mga riyos o gitunaw kini o gibubo ang bulawan ngadto sa ulmahan. Pinagi niini nahimo ang usa ka nating baka. Ang mga tao mingon Israel mao kini ang atong Dios nga nakuha kanato sa Egypto. Sa pagkakita ni Aaron niini nasuko nagtukod ake. So mingon ang mga Hudiyo mao kini ang atong Dios. Dili mga igsoon ibase nganong mingon ang Ginoo ayaw mo pagbuhat og rebulto nga inyong ilhon isip Dios. Pero dili wala na magpasabot nga basta rebulto Dios na. Ngano man ang Dios mismo nagpabuhat og rebulto.
Kung dawato na to ang gingon sa mga pastor na basta ribulto Diyos, mukawas na ang Diyos nagpabuhat kung siya Diyos, kaya nagpabuhat man siya ribulto. Ato basahon ang Exodo 25:18. Unang tuon yun mga igsoon, basag Biblia, di kay mahira kay mo basa ng tip sa lasto, tip sa sweepstick, pero kulong sa Ginoo, wag yung basa-basa. So gingon din sa ising katuboy sa takop sa kahon paghimog duha ka kirubin nga bulawan. Unsa man ang kirubin nga bulawan? Ribulto na sa anghel. Kung basta ribulto Diyos pa, ano ang Diyos na pabuhat magribulto sa anghel? Bulawan pa gibuhat. So kanang mga tao nga mingon na basta ribulto Diyos, o dito pa na sila sa pagbuhat o ribulto bulawan ang gigamit. Di na nila takihon, di na lang ng kawaton. Ha, bulawan god. Imo pa ng ingnog Diyos, kawatan na lang na, kay bulawan na. So dili ka ng Diyos, dili ka ng ribulto Diyos. Kaya ang Diyos mismo nagpabuhat og ribulto. Mismo ang iyang simbahan, ang iyang templo gibuhat, gipapuno og ribulto. Ato basahon ang Ezekiel 41:17. Kani mangguubang mga Katoliko, di manggod magtuon nya. Diretso nagtuo ng mga pastor mo nang madala. Unsay gingon din ang bongbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Templo ha, gikulitan og larawan. Ang question, kinsa may nagpuyo sa templo nga gikulitan man to og daghang ribulto? Atong basahon mga igsoon nga ang nagpuyo sa templo mao ang Dios. Atong basahon ang San Mateo 23:21. Gingon din San Mateo 23:21. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini o sa Diyos nga nagpuyo dito. Tinaw. Kung basta ribulto Diyos pa, nanong ang Diyos nagbaton man og daghang ribulto? Unang mga igsoon ko mga Katoliko, ayaw yun magtuo sa mga dili Katoliko, sa mga pastor na moingon nga basta ribulto Diyos. Ayaw yun magtuo na. Kay binuang na. Ang simbang Katoliko, walay laing Diyos. Ang usa lang ka Diyos na mao ang tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Wala na laing Diyos. Ang ribulto ni Santa Maria, wala gila na itong Diyos. So dili na Diyos. Ang ribulto ni San Jose, wala gila na itong Diyos. So dili na Diyos. Ang Diyos kanang butang o tao nga imong ilhong Diyos, mao na ang Diyos. Ato masahon ang 1 Corinto 8:4. Tuon yun mga ison, basag yung Biblia. Gingon din busa may tungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Naibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. So kung ang ribulto ilho natong Diyos, diha na mo gawas na Diyos. Kung ang ribulto sa bisanon, kung ang tao ilhong Diyos, diha na mo gawas na siya Diyos. So mga ison, dili tanang ribulto Diyos. Butang-butang lang na sa mga pastor aron makadani silang Katoliko. Aron madawat nila ang simbang Katoliko. Butang-butang lang na nila. O, kinsa may pastor niya nga musupak, pwede mo mangutana. Di man may muli kayo pangutana. Kinsa may kamo mga kaisuna na mo mga Katoliko, pangutana mo. Aron makasabot mo sa atong pagtuo. Di na mo madala sa bisan kinsang mga magtutudlo ngamin nga mamdanin ninyo. So dili kanang ribulto Diyos. Kaya ang simbahan, ang Christian religion, walay lain Diyos kundi ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo lang. Mingon pagin sila nga sayop ng mangumpisal sa pare. Kaya pare, tao ra bitaw ng pare. Pero gisulti man sa Ginoo na kung makasalata, mangumpisal ta sa pare, supakon dahil na sa Bible. Ato basawan ang Sirach 38:10 na kung makasala ang katawan sa Diyos, kinahanglang mangumpisal siya. Sirach 38:10.
Nya dili na ta mangumpisal nga gisugo man na. Sira, sorry. 38 chess. Gingon din Yara. Ikumpisal ang tanan nimong mga sala o hukta ang imong huna-una nga sa umabot na panahon magpuyo ikaw o usa ka matarong nga kinabuhi. Unsay gingon sa Ginoo? Pinagi ni propeta Sira, ikumpisal ang tanan nimong mga sala. Noon sa gisulti sa mga pastor, ayaw mo pangumpisala ng pare kay tao na. Unya maingon sila, Biblia ra ituhan. Nya nasulat mo na sa Biblia, nga ikumpisala nga itong sala. Usaw mo na ito na, laksingon na lang nato na sa Bible. Wala mga igsoon kung Katoliko, ayaw yun mo padala sa mga sikta. So na pangutana, ikaw bro na mga pangutana. Sige, may hapon bro. Bro, kanan ingon na Iglesia ni Cristo mingon nga ang musod sa pundok ni Iglesia ito malangit kaya sila kuno ang idukod ni Iglesia ni Cristo din sa kalibutan. Siya kuno ang gingnan ni Cristo Cristo ang tubag. So, kung ang grupo ni Felix Manalo nga ginadlag Iglesia ni Cristo dili na tinuod unsa mapakaluwas nato nga sikta ra man na di man na mao ang gitukod ni Lord Jesus pero ilang giangkon giskwat ang nasulat sa Bible. Ato basahon sa Bible mga igsoon ang giskwat ni Felix Manalo. Si Felix Manalo Katoliko na, devoted na nga Katoliko iyang ginikanan. Pero na-convert siya sa pagka-protestante na mao ang Christian Missionary Alliance. Napildi siya debate sa Sabadista, nagsabadista siya. Wa siguro sila magkasinabot sa Sabadista, mihawa siya tukod siya iya. So, kung mugamit ta sa Bible na ang dili magpasakop sa gitukod ni Ginoong Hesukristo, dili maluwas, tama na. Pero kung ang grupo ni Felix Manalo gingalan niya ang Iglesia ni Cristo, sayop na. Kay mini, mga pundok sa reliyon. Na unsay gigamit niya? Efeso 5:23. Mao man gigamit nila bro. Atong sao na? Na si Lord Jesus ragoy manluluwas sa iyang iglesia. Unya, moingon si Felix Manalo, kita man ang iglesia, so kita lagi maluwas. Ang tanan, impas. Atong sao na? 5:23. Yara. Kaya bala mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon na si Kristo mao ulo sa iglesia o si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia na mao ang iyang lawas. So dili na tinuod nga kung ang tao dili magpasakop sa grupo ni Felix Manalo dili maluwas. Dili maluwas ang tao kung dili siya magpasakop sa gitukod ni Lord Jesus. Pero sa mga sikta dili na tinuod. Sabadista unsay giklaim? Dili maluwas ang tao kung dili magsabadista. Si Aglipayans, moingon po, dili maluwas ang tao kung dili musok, pasakop sa Aglipay. Mormons, mingon sa, dili maluwas ang tao kung dili mag-Mormons. Tinuod mo na nga naay nasulat sa Bible nga dili maluwas ang tao kung dili magpasakop sa gitukod sa Ginoo. Pero ilan ang giangkon, ano ningnon na sila mao ang kinahanglan pasakupan. So sayop nang gitudlo sa pundok Iglesia ni Cristo bro. Felix Manalo. Kay ang tinuod na Iglesia ni Cristo nga mao lang ang luwason sa Ginoo, mao ang simbahang Katoliko. Kay ang simbahang Katoliko mao na ang gipanguluhan ni San Pedro. Si Pope Leo XIV, ika-267 na nga Pangulo. Ang tanang sikta, Born-Again Baptist, Foursquare Methodist, Saglipayan, Saksi ni Juba, uban pa, namiskwat lang na sa Biblia. Aron makadali o Katoliko, mamubalhin sa ilang grupo. So, para ito bro, dili na tinod na ang dili magpasakop sa pundok Iglesia ni Cristo, dili maluwas. Delikado pa nga ang magpasakop nila, mahurot o kaimpas. O na'y delikado. So, napay pangutana bro? Unya na ako. So mga mga igsoon, nga aron maluwas ta, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus, nga mao ang simbahang Katoliko. Ug naay mo supa, pwede mo mangutana. Usa lang ang gitukod ni Lord Jesus, nga iyang giingnan panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Miabot sa China 1300, miabot sa Amerika 1400, miabot sa Pilipinas 1500. Nga kanang uban, asar na sila. Ikalit ra man tungha.
gamit ang Biblia, patuod ayon nga sila, mao'y tinuod. Unya daghan mga Katoliko nga way ibawan, kay musulod lang og simbahan o magbaha ng kadalanan. Ha! Magbaha na gani, walay kagiyan, kauna-una na yung simbahan. Pero wa gani katalagman, kauna-una ba sige lang suri-suroy, mangita kwarta, bisag Domingo, mangita kwarta, why problema Domingo, mangita ka kwarta, basta bisimba na kapat ka buntag. Simbahan ginang nagbuhat nimo, kaya ang tao binuhat na sa Diyos. Utong abday ang tao buhat siya buhat sa Ginoo. So simbahon na to ang Ginoo. Kaya mo nagkingot sa Ginoo, simbaha ko ninyo. Ako basahon. Sige lang pangitag kwarta niya, way simba-simba. Pag masakit, Ginoo, tagay ko kwarta. Tagay kwarta. Sa ligol paglawas, way simba-simba. Ha? Buingon ang Ginoo. Alami ako di mo buy-buyon tawana ka. Sa maayo paglawas, wa kay simba-simba na ko. Karon nasakit na ka, maayo na kagtabang. Ha? So, din mga igsoon, klaro kayo. Namingod yun ang Ginoo. Gipayag sa Ginoo nga simbaho na to siya. Dali kamo mangyukbo kita. Salmo 95:6. Dali kamo mangyukbo kita o mosimba kaniya. Mangnuhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. So, giyawag kita sa Ginoo nga mosimba niya. Unya sa pagsimba, tayo nga mangnuhod ka. Kani uban nagsigigaw sa Katoliko, di man lagi mangluhod. Ang uban muluhod ra mapandol. Pero mag-ampo di gyud muluhod. Nakita sa Bible nga musimba mangluhod. Si San Pablo miluhod ba? Miluhod. Ato masahon. Sa buwan 20, 35. Nangluhod sila. Pero kanang mga dili Katoliko, sige panaway sa Katoliko. Di man mangluhod lagi. Muluhod na magmapandol. Ato masahon ha? Buwan 20, 35. Gingon kanday sa Israel. Gingon din eh. Uman kini isulti ni Pablo siya og ang tanan niyang kauban miluhod og nagampo. Kay klaruan. Muluhod og magampo. Pero kanang nagsigigaw sa Katoliko, di man lagi mangluhod. Sinoon kay dili man tinuod ang ilang bundok. So, nakipangutana bro kay mamasa sa kong pangutana sa Facebook. Kani gingon na po nga ang Katoliko ko no tinukod ni Constantino the first emperor in Roman Empire mo ko mga tukod sa Iglesia ni Cristo Sa Katoliko. Katoliko. So, mo na ikigon mga igsoon na wagin hibawan ng mga nagatake sa Katoliko. Si Constantine the Great, kung siya pa ay founder sa Katoliko, nganong nagpabunyag man siya sa Katoliko, usa siya namatay? O niya ang inahan ni Constantine the Great, si Santa Elena, bata pa si Constantine the Great, Katoliko na. O ganin ang nasanta, kaya na martir na si Santa Elena. Si Santa Elena namatay sa nagidad siya o sa tuig 320. Si Constantine the Great nagpabunyag sa Katoliko 336 dayo kabukto siyang kinabuhi. Unya siya nagtukod sa Katoliko. Si Constantine the Great, according sa history, siya mo'y naghatag og liberation sa mga Christian sa Roman Empire nga gilotos. Kay sulod sa 300 katuig mga igsoon ang mga Katoliko gilotos yun na sila. Grabe. Sa Roman Empire, grabe kasakitan. Ang mga pare, ipakaw nagliyon. Mga obispo, panitan na buhi. Mga ordinaryong tao, palinyahon. For one question, are you a Christian? Pagtubag, yes. Putol ang ulo, kay na ibilugo kasunod ko na espada. Are you a Christian? No. Buhian ka. So, niyato tuwing 313, through the Edict of Milan, one of the prominent or one of the known
Milan City in Italy. Kideclare dito na dili na hilabtan ng mga Katoliko. Pasagdi na silang magwali. Kung mutuo mo nila, inyo ng desisyon. Kung dili, inyo ang desisyon. Wanay magbuot. Ang ato lang gimuon, dili na sila dakton, dili na sila sakiton, dili na sila patyon. Kaya lang sa inyo kasayunan mga igsoon, ang mga Katoliko sulod sa 300 katuig na sila nagtago-tago sa andi lalong sa yuta nga gitawag nila katakom, kay dito na sila ilubong kung mamatay sila. So pag-abot ni Constantine the Great, ginatagan silang kagawasan. So si Constantine the Great, dili founder sa Katoliko, iya lang ginatagan kagawasan na dili natandugon ang Katoliko. O niya, gineclare po ni Constantine the Great na ang Domingo nga mo sisimba sa mga Katoliko, mao na na atong sundugon. Mao na gineklara nila, Domingo na tamanimba. Kaya itong panahon na sa Roman Empire nga mga Hudiyo, musimba magsabado. Pero pag daog na sa Christian religion through the mandate of Constantine the Great, gingnan na niya Domingo na yato isisimba. Pero ang mga Sabadista nga kulang sa kaibalo. Kinsabay Sabadista din noon daw. Patakalan. Ang natuko daw sa Katoliko si Constantine the Great. Usaho na lang to si San Ignacio sa 107 nga mo'y nagtawag o Katoliko sa Christian religion. 107 pa! Una kining mga Sabadista, yun. Una mga iso, nabilong sila sa gitawag o little knowledge is dangerous. May lang ng mga Sabadista o mangsikta sa mga Katoliko nga nagtuon. Pero sa mga Katoliko nga nagtuon, di na sila magpapupa. May lang sila sa social media butira. Pero sa harap-harap, kawaw lang sila. Asa man mabasa, no? Asa man Biblia na magkaituan ninyo, asa mabasa sa Biblia na si Constantine the Great mo'y natukod sa Katoliko. Sa history, asa man sa history na si Constantine the Great mo'y natukod sa Katoliko. Wala! Muna ka ng mga Sabadista nga hack kayo sa social media, mayroon na sila sa social media, pero sa mga harap-harap, pakita ba na sila? Anong mga pastor na kusog mo takis Katoliko? Harap-harap pa din nagatubang sa mga Katoliko managtoon sa maani. Okay, siya may pastor niya nga nagingon nga ang Katoliko dili tinood. Okay, maghusay daw ka dili o tinood ba na inyong gingon? Mahal naman yung mga pastor o Katoliko nga magtuon. Pero mga Katoliko nga nagtuon, nagbasa ang history, ginurot o basa ang Biblia, nagbasa sa mga libro sa simbahan, di na sila mo papupa. Kaya mga sikta, kami nagtuon namin, kinsay founder sa mga sikta. Suon na mga isuon. So, bakas lang ilang gingon bro nga ang nagtukod sa Katoliko si Constantine the Great, no? So muna mga isun ha, ayaw kayo mo padala sa mga isun na mga Katoliko kung doon na mo ikalibog sa itong reliyon, sa itong pagtuo. Pangutana mo sa mga pari, kaya mo na ikimos sa Biblia pari, ta mangutana, dilis pastor sa lain sikta. Kaming mga sente, kibansay man sa mga pari, pwede po mo mangutana na mo, aron matubag na mo ang inyong kalibog, bahin sa ito ang reliyon.